Unang yugto, dalawang mag-ama ang nangingisda sa tabi ng ilog. Bigla na lang may bumagsak na bota mula sa langit, at pagkatapos nito, isang serye ng malalaking bagay ang bumagsak. Sino ang mag-aakala na ang eroplanong puno ng mga kriminal na ito ay magkakaroon ng aksidente sa himpapawid? Sa kasamaang palad, dahil sa buong pusong pagsisikap ng piloto na iligtas ito, naiwasan ang sakuna ng pagbagsak ng eroplano ng diretso sa lugar na may mga tao. Ngunit walang makapanghuhula kung anong kapahamakan ang idudulot ng mga bilanggo na pinalad na nakaligtas sa kamatayan. Sa mga lokal na residente nang makuha nila ang kanilang kalayaan, babalikan natin ang ilang oras bago ang isang eroplanong nagdadala ng mga bilanggo ay biglang nakatanggap ng utos mula sa nakatataas na awtoridad na hilingin sa kanila na pansamantalang lumapag sa base militar sa Alaska. Dahil mayroon ding isang kriminal na kailangang ihatid pabalik sa Washington, ang mga nagbabantay sa biyahe ay tila humaharap sa isang kalaban. Nakagalang-galang ang mga bilanggo sa loob ng eroplano ay mausisang nakatitig sa bagong bilanggo, na idinagdag kamay, paa, at ulo niya ay nakakadena ng hiwalay. Kahit nakaupo sa upuan ay may dagdag na ilang layer ng seguridad. Nagtinginan ng lahat sila ay mga kriminal na talagang napakabagsik, ngunit kumpara sa taong nasa harapan nila, sila ay parang mga inosente. Hindi nagtagal, ang eroplano ay lumipad sa madilim na kalangitan. Ang seryosong kriminal na sumakay sa kalagitnaan ng biyahe ay ngumisi. Isang ngiping may bakal na pako ang nahulog, tila ba sinubukan niyang buksan ang mga kadena sa kanyang katawan. Habang naghihintay na makalaya ang kanyang mga kamay at paa, biglang may malakas na pagsabog na narinig mula sa labas ng bintana. Isang bahagi ng katawan ng eroplano ang agad na nagliyab. Hindi maiwasan ng mga pasahero na sumigaw sa takot. Ang mga pinakamalapit na bilanggo ay agad na nahigop sa frame. Ang mabigat na kriminal na iyon ay tila inaasahan na. Nanatiling kalmado at tinanggal ang kadena hanggang sa mawalan ng kontrol ang eroplano at bumagsak. Ang kriminal na ito ay sa wakas ay nakalaya. Nang harapin ang mga pulis na sumugod, madali niyang natamba ang mga kalaban. Ang piloto ay nagawa lamang na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin ang direksyon ng pagbagsak ng eroplano. Ang mga pasahero sa loob ng eroplano ay lumulutang dahil sa kawalan ng gravity. Sayang, hindi nagtagal ang ganitong kalagayan, tuluyan pa ring nawalan ng kontrol ang eroplano at bumulusok patungo sa lupa. Ngunit sa swerte ay walang pagsabog na naganap. Ang mga pulis na nag-escort ay nagtamo ng pinsala. Ang mga nakaligtas na bilanggo ay nagsimulang maghanap ng paraan para makawala sa kanilang mga kadena. Para sa kanila, ito ay parang muling pagsilang. Sa maliit na bayan sa hangganan ng Alaska, ang deputy chief na si Frank ay pumasok sa trabaho tulad ng dati. Hindi pa siya nakakaupo ng maayos nang makatanggap siya ng tawag mula sa bumbero. Mayroong makapal na usok na lumabas sa hilaga ng kagubatan. Dahil natabunan ng nyebe ang mga kalsada, kailangan ni Frank na mag-helicopter para mag-scout muna. Matukoy ang direksyon ng usok na umaakyat, mabilis na pumunta ang lahat sa pinagbagsakan ng eroplano. Nang makita nila ang eroplanong bali sa gitna, napasinghap sila sa pagkamangha habang lumalapag ang helicopter. Nagmadaling lumabas si Frank mula sa cabin ng eroplano, nakita niya mula sa malayo sa lupa ang mga bangkay ng ilang pulis. Sa tabi ng snowfield ay mayroon ding ilang posas. Isang masamang kutob ang sumibol sa kalooban ni Frank, tila hindi ito isang ordinaryong eroplanong pampasahero. Sa sandaling iyon, napansin niya na may isang pulis na buhay pa. Nang akala niya tatawagin na niya ang kanyang mga kasamahan, isang malaking dami ng ang mga bilanggo ay biglang sumugod mula sa kagubatan, may hawak na mga gawang kamay na armas. Nagsimula silang baliw na inaatake ang grupo ni Frank. Ang matabang pulis na kasama ay bahagyang nahuli sa reaksyon. Siya ay paulit-ulit na tinusok ng matatalim na bakal. Sumigaw si Frank, at walang pag-aalinlangan na binaril niya. Ang mga bilanggo ay nagulat lamang sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay inatake nila si Frank. Nahirapan siyang mag-isa, mabilis silang napunta sa depensiba dahil sa dami ng kalaban. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, kinuha ng nasugatang pulis ang baril. Tinulungan si Frank na mabawasan ang bigat ng kanyang pasanin, sinamantala niya ang pagkakataon na tumayo. Sa wakas ay napigilan din nila ang masasamang kriminal na ito. Nagmadali ang lahat na pumasok sa eroplano kahit pa lumilipad na ang helicopter. May bilanggo pang gustong umakyat, walang pag-aalinlangan na itinulak siya ni Frank pababa. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter sa highway sa gilid ng kagubatan, si Frank ay isinakay muna sa ambulansya ang sugatan niyang kasamahan, ang matabang pulis at ang pulis sa eroplano. Na nakaligtas,
Pagkatapos ay inutusan niya ang mga pulis. Ang bumagsak na eroplano ay isang espesyal na sasakyang nagdadala ng mga bilanggo ng federal na pamahalaan. Ang mga taong ito ay simbolo ng karahasan at kalupitan. Hindi nila palalampasin ang pagkakataong mabawi ang kalayaan sa pagkakataong ito. Buti na lang at ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano ay nasa malalim na bahagi ng kabundukan ng nyebe. Bukod sa pagpapadala ng mga pulis para kabkuban ang lugar ng pagbagsak ng eroplano, kailangan din nilang harangan ang lahat ng daanan papasok at palabas ng kagubatan, para mapigilan ang mga kriminal na iyon na makapasok sa maliit na bayan. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat, hindi rin nakalimutan ni Frank na tawagan ang kanyang asawang si Sarah, at sabihing maghanda ang ospital para tumanggap ng mga nasugatan. Ang kasamahan mo ay malubhang nasugatan, at biglang tumunog muli ang telepono mo. Ang tumawag ay isang ahente ng CIA na nagngangalang Sydney. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang nakatataas. Inaatasan siyang lumipad agad patungong Alaska para tulungan si Frank na arestuhin ang tumakas na kriminal. Dapat maging maingat si Frank, hindi ito isang organisasyong pangkawang gawa. Hindi sila mahilig tumulong sa iba. May espesyal ba ang mga bilanggo na ito? Talaga, agad siyang pumunta sa nakaligtas na pulis. Gusto niyang itanong sa direktor kung ano ang nangyari sa eroplano. Mababa rin ang kaalaman ng pulis na ito. Ngunit mayroon siyang malalim na impresyon sa mabigat na kriminal na nakasakay sa eroplano. Sa kalagitnaan pa nga, ikinulong pa siya ng hiwalay sa isolation room. Hindi katulad ng iba ang pagtrato sa kanya kahit pa nagkaroon ng aberya ang eroplano. Ang bilanggo na ito ay nanatiling napakakalmado. Inakala ng pulis na siya ang nagplano ng pagbagsak ng eroplano. Lalo pang naging mausisa si Frank, ngunit wala na siyang oras. Para mas malalim pa itong imbestigahan dahil ang buong bayan ay nasa state of alert na. Sa katunayan, mayroong 52 bilanggo ang kabuuang bilang ng mga pasahero sa flight. Sa kasalukuyan, mayroong 23 ang kumpirmadong patay at 11 ang nadakip. Ibig sabihin, mayroon pa ring 18 kriminal na nawawala o tumatakas. Nanawagan ang pulisya sa mga residente na maging mas mapagbantay. Hindi dapat lumabas kung walang mahalagang gagawin. Kahit ang mga paaralan ay nasa lockdown na. Pagdating ng hapon, dumating na sa pinangyarihan ng CIA agent na si Sydney. Maraming katanungan sa isip ni Frank, bakit nagbago ng ruta ang eroplanong ito? Ano ba talaga ang pinagmulan ng mabigat na kriminal na iyon? Gayunpaman, tumangging sagutin ni Sydney ang lahat ng tanong. Sa kadahilanang ito ay lihim ng estado. Ang tanging misyon niya ay tulungan, ang paghuli sa nakatakas na bilanggo. Agad na nagalit si Frank, alam niyang ang tanging interes nila ay ang mabigat na kriminal, na nasa eroplano sa kalagitnaan ng biyahe. Ngunit ang responsibilidad ni Frank ay protektahan ang kaligtasan ng maliit na bayan. Kailangan niyang hulihin ang lahat ng 18 nakatakas na kriminal. Naalala ni Sydney ang mga tagubili ng kanyang pinuno kanina. Ang pulis na si Frank na ito, 6 na taon na ang nakalipas ay nagtrabaho sa isang task force sa Chicago. Pagkatapos ay inilipat siya sa liblib na bayan na ito. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, mahusay niyang pinamahalaan ito. Hindi siya nagpahintulot na magkaroon ng anumang pagpatay sa bayan. Sa pag-iisip na kailangan pa rin niyang umasa kay Frank sa hinaharap. Upang tulungan siyang hulihin ang taong si Sydney, nagpa siyang magbunyag ng bahagi ng lihim sa kanya. Ang mabigat na kriminal na sumakay sa eroplano sa gitna ng biyahe ay si Havelock, na dating isang ahente na pinagtuunan ng pansin ng pagpapalaki. Si Sydney ang kanyang direktang superior at tagapagsanay. Noong una, napakahusay ng ipinakita ni Havelock, ngunit hindi inaasahang bigla siyang nawalan ng kontak noong nakaraang buwan. Kasama niya ring naglaho ang isang classified report. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Havelock ay nagtaksil sa CIA at nagnakaw ng intelligence. 2 araw na ang nakalipas nang siya ay mahuli sa hilagang hangganan. Kaya't mariing nakialam ang CIA at humiling na dalhin siya sa Washington sa pamamagitan ng espesyal na eroplano. Kahit walang anumang ebidensya, si Sydney ay sigurado. Ang aksidente sa eroplano na ito ay gawa-gawa lang ni Havelock. At susunod, magpaplano siya ng mas malaking sabuatan. Nang marinig ito ni Frank, hindi siya makapaniwala at gusto pang maghanap ng karagdagang ebidensya. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa, at si Mrs. niya pala ang tumatawag. Tinawagan siya ni Sarah, kaya nagmadaling tumakbo si Frank papunta sa ospital. Nakita niya ang kanyang asawa na lumabas mula sa kwarto ng nakaligtas na pulis. Ang sugat ng kabilang panig ay medyo stable na. Makakalabas na siya ng ospital pagkatapos ng ilang araw, subalit,
Ang matabang kasamahan niyang pulis ay hindi kasing swerte. Nagkaroon siya ng malubhang internal bleeding at pagkatapos ng ilang oras ng emergency ay pumanaw siya. Ito ay isang malaking pagkabigla para kay Sarah. Naramdaman niya na hindi ordinaryo ang kasong ito. Umaasa siyang may lalagay ng kanyang asawa ang pamilya sa unahan. At hahanap ng paraan para umatras sa kaso ngunit hindi pa nakakapagsalita si Frank. Tumunog muli ang kanyang telepono at agad siyang tumakbo sa command center. Lumabas na nagbigay ang Department of Transportation ng mahalagang pahiwatig. Isang nakaligtas na empleyado sa observation tower sa kagubatan. May nakita tayong emergency coded signal. Karaniwan silang nagpapadala ng reply signal pero walang sagot. Ang unang reaksyon ng lahat ay kinontrol ng escapee ang observer. Pero ang watchtower na iyon ay 32 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Hindi ito distansyang kayang puntahan ng ordinaryong tao. Pero iginiit ni Sydney na kung si Havelock ang high-level convict, ay siguradong magagawa niya ito hindi nagtagal. Ang may balbas na convict sa loob ng watchtower ay nakapansin ng kilos sa labas pagkatapos ay nakita niya na naka-on ang two-way radio sa mesa. Agad na naunawaan na ang tagamasid ay nagpadala ng signal palabas. Sa oras na iyon, inakay na ni Frank ang kanyang batalyon sa paanan ng bundok Sydney. Pinagsabihan niya ang lahat na ang kriminal na si Havelock ay lubhang mapanganib. Hiniling niya sa lahat na maging lubos na mapagbantay at mabilis na marating ang maliit na bahay. Nang itulak nila ang pinto, nakita nilang walang tao sa loob, at pagkatapos nito, may ilang tao ang nakakita sa tagamasid. Nakatali sa loob ng imbakan, ngunit pagkakayuko pa lamang nila, bigla silang sinunggaban at pinatay ng lalaking may makapal na balbas. Ang iba na nakarinig ng ingay ay nagmadaling pumunta upang tumulong, ngunit hindi ko inaasahan na nakontrol niya ang tagamasid at nakatakas. Ang mga pulis ay kusang bumuo ng isang bilog. Nang dumating si Sydney ay sumigaw siya para paalalahanan ng lahat. Mabilis na magpaputok ngunit gusto ni Frank na buhayin ang kalaban. Habang nagtutunggali ang dalawang panig, kinuha ni Sydney ang palakol. Pinuputol ang kadena ng aso na malapit doon, ang lalaking may balbas ay agad na sinugod ng aso. Sa harap ng lahat ay naganap ang isang labanan sa pagitan ng tao at aso. Hanggang sa paghipa ng tagamasid ng sipol, automatikong huminto sa pag-atake ang aso. Kawawa naman ang kriminal na pinutol ang lalamunan. Si Frank ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, mamamatay na lang siya. Ngunit si Sydney ay nagpakita ng pagkadismaya at umiling, hindi siya si Havelock. Ang lahat ay bumalik sa kampo na may mabigat na kalooban, ang ibang pulis ay nakakita rin ng ilang bangkay ng mga tumakas na bilanggo. Sa pag-iinspeksyon, maingat na kinilala ni Sydney at kinumpirma na hindi ito si Havelock na hinahanap niya. Gayunpaman, isa sa mga bangkay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pulso ng taong ito, walang pasa mula sa kadena. Ipinapakita nito na hindi siya bilanggo. Mabilis na binuklat ni Frank ang mga record ng pulisya matapos niyang ikumpara ang mga mukha. Kinumpirma niyang si Pulis Robert ang namatay ngunit malinaw niyang naaalala na ang nakaligtas na pulis ay si Robert din kaya agad niyang naintindihan na ang taong iyon ay ang tumakas na bilanggo na si Havelock na nagpapanggap. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang asawa na nasa ospital. Sayang, huli na ang lahat, ibinunyag na ng bilanggo na si Havelock ang tunay niyang pagkatao. Nang magmadali si Frank papunta sa ospital, ang kriminal na tumakas na si Havelock at ang kanyang asawa ay naglaho na ng walang bakas. Episode 2, isang eroplanong puno ng mga kriminal ang bumagsak sa kabundukan ng Alaska. 18 na nakaligtas ang agad na naglaho ng walang bakas. Kabilang sa kanila ang isang lubhang mapanganib na kriminal, na kahit ang siya ay kinatatakutan, nagpakita siya ng isang kamanghamanghang pagtakas. Sa harap ng lahat, hindi lamang siya matagumpay na nakalusot sa police cordon, kundi pati na rin ang asawa ng Deputy Chief of Police ay kanyang banihag. Sa kabila ng tulong ng mga ahente ng FBI, ang buong bayan ay nananatiling nasa matinding kaguluhan. Kailangan nating malaman na ang 18 na nakaligtas sa aksidente ng eroplano ay tumakas. Ay pawang mga napakabagsik na kriminal, mas malala pa. Ang mapanganib na kriminal na si Havelock ay sinira pa ang signal tower. Kaya naputol ang lahat ng mobile phone at data communication ng bayan. Anong balita ang gustong iparating ng pulisya ngayon? Tanging ang pinakaprimitibong paraan ng pagsigaw na lang ang magagamit. Nananawagan si Chief Frank sa lahat na manatili sa loob ng bahay. Dahil ang mga bilanggo na ito ay lubhang mapanganib. Isang batang ina ang nagmamaneho kasama ang kanyang anak sa kalsada sa bundok. Nangyari lang ng kaunting kapabayaan, muntik na akong makabangga ng isang naglalakad. Nang huminto ako,
saka ko lang napagtanto na ang taong iyon ay isa sa mga bilanggo na tumakas. Agad na kinuha ng ina ang kanyang baril, ngunit sumigaw ang bilanggo, "Huwag!" At sa pamamagitan ng karahasan, sinira niya ang kanyang prosthetic arm. Sa loob ay may nakatagong maraming tumpok ng pera. "Pakiusap, dalhin mo ako sa istasyon ng pulis." Sa puntong ito, si Frank ay talagang nababagabag. Ang kanyang asawa ay bigla na lang dinukot ng isang mapanganib na kriminal. "Nakakatanggap na naman ako ng pangalawang nakakakilabot na balita. Nawawala ang anak ko sa paaralan, at nang tingnan ang CCTV, nalaman namin na bago pa man ideklara ng paaralan ang lockdown, umalis na ang batang lalaki sakay ng kotse. Bukod pa rito, gusto ng binata na bigyan ng romantikong biyahe ang kanyang bagong kakilala na kasintahan. Kaya't isinakay niya ang dalaga patungo sa bagong cabin na binili ng kanilang pamilya. Gayunpaman, bago pa sila makarating, naipit ang gulong sa makapal na nyebe. Kailangan nilang maglakad patungo sa cabin. Ngayon, nawala na rin ang signal ng telepono. Ang orihinal na romantikong biyahe, na magiging isang nakakatakot na biyahe si Frank magpakailanman. Wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Galit na nagtungo kay CIA Agent Sidney, gusto niyang malaman kung bakit ang kriminal na mapanganib ay igigiit na agawin ng kanyang asawa, baka balak nitong saktan ang kanyang anak. Si Sidney ay nalilito rin tungkol dito, ngunit may isang bagay na maaari niyang tiyakin. Si Havelock ay tiyak na hindi sasaktan ang asawa mo, dahil malamang na gusto niyang gamitin ito bilang pantubos para humingi ng isang bagay. Pinipigilan ni Frank ang kanyang galit. Hindi rin siya naglagay ng pag-asa sa ahente na hindi mapagkakatiwalaan. Sa halip, humingi siya ng tulong mula sa labas. Sa iba't ibang channel, kahit ang task force ay sumali rin sa operasyong ito. Hindi nagtagal at sunod-sunod na dumating ang magandang balita. Una, isang kasamahan na responsable sa impormasyon ang nagsabi kay Frank na ang huling lokasyon ng cellphone ng kanyang anak ay nagpapakita sa daan paakyat sa bundok. Agad niyang nahulaan ang destinasyon ng bata. Iyon ay ang bagong bili nilang vacation house. Sa kasalukuyan ay hindi siya makatakas ng mag-isa, kaya't nag-ayos na lang siya ng isang pulis na mag-iimbestiga. Sa oras na ito, may isa pang opisyal ng pulisya na nakatanggap ng ulat, at dinala si Sarah sa bahay ni na Frank, at agad silang nagmadaling pumunta doon. Ngunit sayang, wala nang tao roon, tanging isang kamera lang ang nakalagay sa gitna ng sala. Malinaw na gusto ni Havelock na gamitin iyon para patunayan na buhay pa ang bihag. At samantalahin ang pagkakataon para magbigay ng kondisyon, ngunit matagal nilang hinanap ang pinangyarihan. At hindi pa rin nakakita ng anumang recording tape. Bukod pa rito, may masamang balita na dala ang isa pang opisyal ng pulisya. Ang computer ni Frank ay naka-on pa, marahil ay puwersahang nakapasok si Havelock sa sistema. At i-access ang listahan ng mga pasahero sa flight. Sa database ng pulisya, halos wala nang masabi si Frank. Pagkatapos paalisin ang lahat, tinanong niya ulit si Sidney. Ano ba talaga ang balak ng mapanganib na kriminal na ito? Lubos na nauunawaan ni Sidney si Havelock, at mariin niyang iginiit na siya ay nagdaragdag ng kagamitan at nangongolekta ng mga dokumento para sa susunod na hakbang. Dapat samantalahin ang pagkakataon para ilabas ang pagdududa sa kanyang kalooban. Bakit kailangan pang magbigay ng ganoong kalaking pagsisikap ang CIA para dalhin siya sa Washington sa simula? Hindi ba mas madali kung ikukulong na lang siya sa kulungan sa Alaska? Ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Sidney, hanggang sa kalaunan ay ibinunyag ng kanyang superior ang sitwasyon. Si Havelock ay nakapasok sa database ng CIA bago siya nagtaksil, at ninakaw ang isang classified document na tinatawag na File Number 6. Nakatala sa dokumentong ito ang lahat ng target na nais puntiryahin ng CIA. Kung mabunyag ang impormasyon, magiging napakasama ng kahihinatnan. Kaya kailangan nilang makuha si Havelock para maimbestigahan. Tungkol sa lokasyon ng dokumento, dito na lubos na napagtanto ni Frank ang kahalagahan ng kriminal na ito. Matapos nilang maging tapat sa isa't isa, bahagyang naging mas malapit ang kanilang relasyon. Ngunit nang bumalik si Sidney sa kotse, kinuha niya ang recording tape mula sa bulsa ng kanyang damit. Bukod pa rito, itinago na pala niya ang iniwan ni Havelock. Sa kabilang banda, nagising ang anak ni Frank na si Luke at ang kanyang kasintahan sa isang cabin sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ng ilang paghahanap, napagtanto nilang wala silang kahit anong pagkain dito. Mabilis na nakakita ang kasintahan ng isang bakal na pala sa bodega. Mukhang kailangan nilang magmaneho pabalik sa bayan ngayon. Kung hindi, mamamatay sila sa gutom dito. Ngunit sa sandaling naghahanda silang mag-alis ng nyebe sa paligid ng kotse,
may nakita silang sugatang lalaki na nasa trunk. Sa kalapit na kagubatan isang takas na bilanggo. Ang hamuli sa isang mag-amang nagmamasid sa Aurora. Pagkatapos ay nakipagkita sa dalawa pang tumakas na kriminal. Lahat ng daan palabas ng Snow Mountain ay nablock na ng pulisya. Mukhang nagsisimula na ring magtipon-tipon ang mga kriminal na ito. Sa oras na ito, ipinapakita ni Sydney kay Frank ang video recording. Iminungkahi ni Havelock na gamitin si Sarah kapalit ng isang bilanggo sa eroplano. Mahalaga ang sandaling ito, Frank, kung hindi na babalik si Sarah. Inihanda na ng ahente ang mga dokumento ng bilanggo na iyon. Inaasahan niyang gagawin ni Frank ang pagpapalitan ng bata, ayon sa kasunduan, at ito rin ang tunay na dahilan kung bakit kinuha ni Sydney ang recording tape, dahil labag ito sa proseso. At kung mabunyag, magiging napakahirap itong ayusin. Gayunpaman, may sariling pag-iisip si Frank. Hindi pa natin pinag-uusapan kung ito ba ay sumusunod sa mga patakaran o hindi. Bilang pulis, ayaw mong makipag-ayos sa isang kriminal. Gayunpaman, dahil sa kuryosidad, tiningnan mo pa rin ang impormasyon ng kriminal na hiniling ni Havelock. Ang kalaban ay si Henry, ang bilanggo na kusang loob na sumuko kanina. Siya ang tagapamahala ng pananalapi para sa mga underground na puwersa. Napakahusay niya sa pagharap sa mga aktibidad sa pag-audit at money laundering. Ilang taon na ang nakalipas, nahuli siya dahil sa pandaraya sa pera ng mga kliyente. At kinailangan niyang mawalan ng 2 braso para lang mabuhay. Lubos na mausisa si Frank kung bakit si Havelock mismo ang gustong makuha ang taong ito. Baka ito ang maging daan para mahanap natin ang kahinaan niya. Ngunit nanatili si Sydney sa dati niyang sinabi, kailangan mong sundin ang lahat ng hiling ni Havelock nang walang kondisyon. Hindi nakinig si Frank at dumiretso sa kulungan ni Henry. Diretso niyang tinanong kung paano niya nakilala si Havelock, ngunit matigas si Henry. Paulit-ulit lang siya at ayaw magbigay ng anumang impormasyon. Nagalit si Frank at binaligtad ang mesa bilang babala, kung hindi siya magsasalita ng totoo. Ibalik ka niya sa nagyayelong lugar, wala namang nakakaalam na nandito ka. Umalis si Frank sa silid na galit, kasabay na nakita ang isang mangangaso na pupunta sa kulungan ng mga bilanggo. Naging malinaw na naglabas na ang pulisya ng warrant of arrest na may pabuya. Nananawagan sa lahat na tumulong sa paghuli sa mga tumakas na ito. Malakas na nanawagan ang mangangaso na bumuo ng isang search and rescue team. Upang hulihin ang lahat ng mga taksil na iyon, tila ang katapangan ng mga taga-Alaska ay hindi lamang chismis sa isang liblib na log cabin. Tinali ni Havelock si Sarah sa hagdanan ng atep, tinawagan niya ang opisyal ng SIA. Hiniling sa kabilang panig na i-click ang isang link. Agad na lumabas sa screen ang countdown. Ito ay isang death switch na na-activate. Kung hindi maipasok ni Havelock ang code sa loob ng 72 oras, ang nilalaman ng file number 6 ay automatikong ipapadala. Sa mga tinukoy na target, humihingi siya ng proteksyon para sa sarili niya. Ang taong namamahala ay labis na naiinis at hindi makaisip ng paraan para rumesponde. Sa atep, si Sarah ay desperadong nagpupumiglas para makawala sa mga tali. Nang bumaba si Havelock pagkatapos ng tawag, bigla siyang umatake. Sayang, mabilis ang reaksyon niya at madali niyang naiwasan ang nakamamatay na atake. Sinamantala ni Sarah na kunin ang sandata ngunit nanatiling kalmado si Havelock at hindi nagpanik. Gamit ang kabilang kamay ay inagaw niya ang baril at itinulak siya pababa sa hagdan. Patungo kay Frank sa kabilang banda ay sa wakas ay nakatanggap ng isang pagbabago. Biglang nagbago ng saloobin ang kriminal na si Henry. Nagpa siyang maging tapat at isumbong ang lahat, nanumpa siya na hindi niya talaga kilala si Havelock. Ang dahilan ng pagsuko niya ay dahil siya ay isang mahalagang saksi. Kailangan siyang protektahan ng pulisya, kailangan lang niyang tumstigo sa korte at ituro ang mga financial criminals na iyon. Si Henry ay papalayain at magsisimula ng bagong buhay. Sa kasalukuyan, ayaw na niyang makisali sa mga kriminal. Ang naging saloobin ni Henry ay tuluyang nagpalamig sa intensyon ng ilan na gamitin siya para sa palitan ng bihag. Ngunit dahil gusto niyang iligtas ang kanyang asawa, naisip ni Frank ang isang kompromisong solusyon. Iyon ay ang ayusin na ang kanyang kasamahan ay magpanggap bilang Henry para makipagpalitan ng bihag kay Havelock. Pagdating sa napagkasundo ang lugar ng palitan, nagpahirap pa si Havelock. Paulit-ulit na pinapaikot si Frank sa kalapit na lugar. Sina Sydney at ang SWAT team ay nagkukubli sa kagubatan at patuloy na nagmamasid. Ngunit hindi pa rin nila matukoy ang kinaroroonan ng kalaban. Nang matatanggap ang balita, agad na nahulaan ni Frank kung ano ang nangyayari. Wala ka rito, hindi ba? Lahat sila ay naligaw ng pansin niya. Bukod pa rito,
Ang pagpapalit ng mga bihag ay isa lamang pagkukunwari. Nagmadaling naghalughog si Sydney sa mga dokumento. Ngayon ang araw na ang komite sa kaligtasan ng transportasyon ay magdadala ng black box mula sa aksidente. Ang tunay na target ni Havelock ay malamang ang black box. Ang katotohanan ay eksaktong hula ni Sydney nang magmaneho si Frank sa highway. Natagpuan niya ang sasakyang nagdadala, at 2 tauhan na lamang ang natira sa loob. Ang nakatali at ang black box ay nasira. Galit na nagmumura si Frank ng malakas at kitang-kita rin sa mukha ni Sydney ang pagkabahala. Si Havelock ay estudyante na siya mismo ang nagsanay. Ngunit ang kilos ng kalaban ay lumampas sa inaasahan niya mismo. Naalala niya noong panahong iyon, si Havelock ay isa lamang propesor sa universidad. Ngunit mayroon siyang napaka-natatanging kaalaman sa larangan ng cybersecurity. Labis na hinangaan ni Sydney ang kanyang talento kaya siya ang kumatawan sa SIA para imbitahan ang kalaban na sumali. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na tumanggi si Havelock at pagkatapos ay nagmayabang na naglunsad siya ng maraming cyber attack na nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng pananalapi ngunit walang nakitang ebidensya ang pulisya na nagpapatunay na siya ang may kagagawan. Gustong-gusto ni Havelock ang pakiramdam ng pagmamanipula sa lahat mula sa likuran kaya't syempre ay hindi siya magpapakumbaba para maging alipin sa ilalim ng kapangyarihan ng iba. Marahil ang kayabangan na ito ang nagtulak kay Sydney, na lalong magpas siyang makuha siya. Gayunpaman, walang nag-akala na ang propesor sa universidad na iyon ay maglalagay sa isang dead-end ang buong SIA habang pinapahintulutan din ang mga residente ng bayan sa hangganan na ito na labis na matakot, habang si Luke at ang kanyang kasintahan ay nagdala ng sugatan sa loob ng cabin. Sa ilalim ng masusing pag-aalaga ng 2 lalaki, nagpakita na siya ng mga senyales ng paggising. Samantala, ang amang G nagapos ng bilanggo ay sinamantala ang pagkakataong hindi siya nakatingin. Pinatakas niya ang kanyang anak patungo sa kalsada habang siya ay nagpaiwan upang magbigay ng distraksyon. Hindi sinasadyang nakakita si Sydney ng isang plastik na kahon sa loob ng sasakyang nagdadala. Sa tabi ng malaking mantsa ng dugo, may nakasulat na mensahe para kay Frank. Nanginginig ang kamay ni Frank, lubos siyang nag-aalala na ang laman nito ay mga bahagi ng katawan ng kanyang asawa. Kabanata 3, muli na namang nalampasan ng mga opisyal ng pulisya sa Alaska si Havelock. Ngunit napilitan silang tanggapin ang katotohanan ng walang magawa. Ang black box ng eroplano ay nasira. Ang deputy chief, si Frank ay aksidenteng nakakita ng plastic box na iniwan ni Havelock. Kinolekta niya ang lahat ng kanyang tapang para buksan ito at nakita niya ang susi ng kotse ng kanyang asawa sa loob. Nag-alab ang galit sa puso ng lalaki. Dahil sa pakiramdam na niloko na naman siya ni Havelock, tinipon niya ang lahat at sinimulan ang paghahanap. Sa malawak na lugar magdamag siyang umalis wala pang kalahating oras. Ang kriminal ay umaasa sa 2 paa, tiyak na hindi siya makakatakas ng malayo. Hindi nagtagal ay nahanap nila ang kotse ng asawa ni Frank. Ngayon, sa kasamaang palad, hanggang doon na lang sila hanggang sumikat ang araw. Hindi pa rin nila nakita si Havelock, ang tanging kaiwan ay nahuli ng mga pulis. Ang isa pang takas na kriminal. Nakita ni Frank ang pagiging bastos ng kalaban at nagalit. Diretso siyang naghagis ng yelo sa mukha nito pagbalik niya sa command room. Nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanyang assistant. Ang 3 mangingisda ay nakakita ng isang bata. Nagtaka si Frank at nagmadaling lumapit para magtanong. Doon lang niya nalaman na ang batang lalaki at ang kanyang ama ay dinukot ng mga nakatakas na bilanggo hanggang kagabi. Sinabihan ng ama ang kanyang anak na lihim na bumaba sa bundok para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad para sa bata, nakakita siya ng 3 mangingisda sa kanluran. Nang makita niya ang wanted poster na nakadikit sa pader, agad na nakilala ng bata ang mga nakatakas na bilanggo na hamuli sa kanyang ama. Kinuha nila ang tatay ko. Nakaramdam ng sama ng loob si Frank. Ang mga nakaligtas na bilanggo ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa maliit na bayan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay malapit nang magdulot ang mga taong ito ng mas malaking kaguluhan ang mga bilanggo na hamuli sa ama habang tumatawid sa kagubatan. At nagkataong nakita si Havelock na nagpapahinga sa tabi ng ilog. Dahil nagpalit siya ng damit ng bilanggo, nagpanggap siyang isang naligaw na turista. At sa huli ay sumama sa grupo bilang isang bihag. Sa oras na iyon, may nakitang sasakyang panturista ang isang bilanggo na nakaparada sa nyebe. Hindi kalayuan ito ay isang proyektong karanasan na sinimulan ng kumpanya ng turismo. Maaaring manatili ang mga turista sa sasakyan at malayang pagmasdan ang mga ligaw na hayop. Sayang, mabilis itong may nakadiskubre.
Ang mga lalaking iyon ay mga preso na tumakas at galit na papalapit. Agad na napansin ng tour guide na may hindi maganda. Nang akala niyang paiigtingin ang pagmamaneho ng sasakyan, binaril siya agad. Ang mga preso na ito ay nagpakita ng kanilang kalupitan. Nang makuha nila ang sasakyan, agad nilang kinontrol ang sitwasyon. Mula sa sandaling ito, hindi lang sila nakahanap ng supply ng pagkain at sasakyan, kundi mayroon din silang 21 bihag. Hindi nagtagal, nakatanggap si Frank ng balita mula sa pamilya ng isang turista. Ang mga kamag-anak nila ay sumama sa outdoor trip, biglang nawalan ng kontak bago pa man mawala ang koneksyon. Nakatanggap lang sila ng isang kakaibang litrato na naka-zoom in sa mga tao sa larawan. Bukod sa nakakulong na ama ng bata ay may 3 pang nakaligtas na bilanggo na nakatakas. Nakakuha ang Federal Investigation Bureau ng ilang satellite photos. Kahit medyo malabo ang mga imahe ay agad nilang nakilala ang mapanganib na kriminal. Si Havelock ay nandoon din, habang si Frank ay nag-iisip pa ng paraan para iligtas ang mga hostage. Ang kanyang kasamahan ay nagdala ng magandang balita, batay sa GPS location ng kotseng nahanap kagabi. Nahanap nila kung saan nagtago si Havelock. Kahit hindi nila nahuli ang kriminal, aksidenteng natagpuan nila si Sarah na nakatali doon. Nang makita ni Frank na ligtas ang asawa niya, saka siya nakahinga ng maluwag. Si Sydney mula sa SIA, nang marinig niyang nailigtas na si Sarah, nagmadaling pumunta para magtanong tungkol kay Havelock. Si Frank na inis pa rin ay pinaalis niya ito sa command tent. Hindi sumuko si Sydney at humarap para tawagan ang kanyang superior. Umaasang makakatulong ito para makakuha siya ng impormasyon mula kay Sarah. Pagkatapos ay biglang inutusan ng superior si Sydney na itigil ang investigasyon. Dahil may nakadiskubre na tinawagan ni Havelock si Sydney bago ito nagtaksil. Ito ay nagdudulot ng hinala na sila ni Havelock ay lihim na nagkakasabwat. Galit na nanumpa si Sydney na tiyak na buhay na huhulihin niya si Havelock. Tanging sa ganitong paraan lamang niya mapapatunayan ang kanyang kawalang sala. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, biglang dumating si Sarah at sinabing hindi niya talaga maintindihan kung bakit. Si Havelock pa ang tinarget ang mag-asawa pagdating pa lang nila sa bahay nila. Ang kabilang panig ay baliw na naghalughog sa mga personal na gamit ni Frank. Nang marinig iyon ni Sydney, naisip niyang baka ginagawa ni Havelock ang lahat para malaman si Frank. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kahinaan nito para makamit ang isang layunin. Ngunit si Sarah ay nagtanong ng mas malalim. Napansin kong kilalang-kilala ni Havelock si Miss. Hindi ba siya ginagamit ng lalaking iyon? Kitang-kita sa mukha ni Sydney ang paghihirap. Sa sandaling iyon, nagpanggap ang pulis bilang isang coordinator ng kumpanya ng turismo. Sinusubukang makipag-ugnayan sa bus na dinukot. Ang resulta ay agad siyang natukoy ng mga bilanggo na tumakas sa bus. Samantala, si Havelock sa loob ng bus ay patuloy na gumagamit ng computer. Ang bilanggo ay naghinala na siya ang nagsumbong sa pulis. Sa puntong ito, hindi na nagpanggap si Havelock, bigla niyang inagaw ang baril. At agad na napasa kamay ang 3 kriminal. Ikaw ang boss dito, madali mong makokontrol ang sasakyan ng turista. Sinimulan ni Havelock ang kanyang plano, tumanggi si Sydney ng walang pag-aalinlangan. Dahil naglalaman iyon ng pagkakakilanlan at lokasyon ng lahat ng ahente ng impormasyon sa network, na binuo niya, paano niya ito ibibigay sa isang traidor. Gayunpaman, mayroon ng paghahanda si Havelock, nagbanta, kung hindi susundin ni Sydney, sisimulan niyang patayin ang mga bihag. Sa susunod na sandali, may narinig na putok, hindi alam ni Frank na ang nasugatan ay ang bilanggo na tumakas, kaya't pinayuhan niya si Sydney na ibigay agad ang code. Kahit alam ni Sydney na nananakot si Havelock sa sitwasyong ito, wala siyang pagpipilian kundi ang makipagkompromiso. Kahit hindi niya alam kung ano talaga ang plano ni Havelock, alam ni Frank na kailangan niyang pigilan ang kalaban sa lalong madaling panahon. Tumawag siya sa rescue team, humingi ng helicopter mula sa awtoridad. Dahil ang pagtatayo ng puting bakod sa nyebe, ayaw talagang mapigilan ng malaking turbos na iyon. Ngunit nag-aalala si Sarah para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pinakalma siya ni Frank na huwag mag-alala dahil nagpadala na siya ng mga pulis na nagpapatrolya sa cabin sa kagubatan para mag-imbestiga, biglang nagdala ang assistant ng walkie-talkie. Ito ang tawag na ginawa ng anak gamit ang telepono ng mga pulis na nagpapatrolya. Sinabi ng bata na siya at ang kanyang kasintahan ay natrap sa cabin at uuwi sila kapag humupa na ang blizzard. Mayroon pang gustong sabihin si Luke ngunit inagaw ito ng malaking lalaki sa tabi niya.
Ang pagkuha ng telepono ng taong ito ay ang misteryosong lalaki na kanilang iniligtas. Kanina pa. Nagkataon na nang ang mga pulis na ipinadala ni Frank ay pumasok sa loob ng kubo. Ang lalaking ito ay kakagising lang mula sa pagka-comatose. Nang marinig niya ang ingay sa second floor at sumilip siya para tingnan, lihim na niyang natapos ang mga pulis na nagpapatrolya. Kinabukasan ng umaga, ang estrangherong ito ay habang nag-aalmusal, ay nagkukwento tungkol sa mga pinagdaanan niya. Sinasabing siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagbabakasyon dito. Biglang nagkaroon ng snowstorm at gumulong pababa sa gilid ng bundok. Pagkagising niya, nakita niya na nasa loob siya ng isang cabin. Naliblib, ang dalawang bata ay walang duda, at hindi rin nakaramdam ng anumang kakaiba. Ang kasintahan ni Luke ay tumakbo palabas para kumuha ng panggatong. At aksidenteng narinig ang tunog ng makina ng kotse na dumadaan sa bakuran. Nang tingnan niya, ito pala ay isang sasakyan ng pulis na hindi pa pinapatay. Ngunit walang tao sa loob ng sasakyan, ang mausisang kasintahan ay binuksan ang mga file para tingnan at aksidenteng nakita na ang estranghero na kanilang iniligtas. Ang dala ay isang takas na bilanggo. Nakaramdam ng kilabot ang babae ngunit hindi nagpanik. Sa halip ay lihim siyang naghanap kay Luke upang pag-usapan kung paano ito lulutasin. Sa labas ng kahoy na kubo ay mayroong sasakyang pulis. Maaari silang bumalik sa maliit na bayan. Ngunit ang kriminal na iyon ay nakaupo sa malaking bulwagan. Napilitan si Luke na magsinungaling na kailangan niyang lumabas para ayusin ang makina. Gayunpaman, matagal nang natuklasan ng bilanggo ang kanilang maliit na panlilinlang. Kinuha na ng kalaban ang susi ng sasakyan ng pulisya. Pati ang baril ng pulis ay nasa kamay na niya. At sa ganoong paraan, sina Luke at ang nobya niya ay naging bihag ng bilanggo na ito. Samantalang si Frank ay walang kamalay-malay tungkol doon. Sa ngayon, gusto lang niyang arestuhin ang mapanganib na kriminal. Si Havelock Sydney ay may parehong kaisipan, ang dahilan kung bakit mabilis na nakuha ni Havelock ang tiwala sa CIA. Bukod sa masigasig na pag-aalaga ni Sydney, malaki rin ang naitulong ng kanyang amang ahente. Kahit pa isinama pa si Havelock sa isang malaking plano. Sayang dahil sa pagtataksil ng kabilang panig ay nabigo ang misyon ng iyong ama. At siya ay namatay nang hindi sinasadya. Kahit para sa paghihiganti para sa kanyang ama, kailangan niyang hulihin si Havelock na iyon. Tumango si Frank pagkatapos makinig at nagplano siya ng isang plano para sa paghuli. Sa panig ni Havelock, nag-login siya sa communication account ni Sydney. At matagumpay na nakuha ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng lahat ng ahente sa kanyang network, na aktibo pa rin. Pumili siya ng isang lalaking may salamin at nakipagkita sa kabilang panig, sa 10:00 ng gabi bukas. Sa sandaling ito, isang helicopter ang lumipad sa itaas. Ang nakatakas na bilanggo ay nagmumura at sinipa si Frank para huminto. Bumaba si Frank mula sa eroplano at nagpahayag ng kagustuhang makausap si Havelock. Gayunpaman, limitado ang gasolina ng sasakyang panturista. Sa madaling panahon ay mauubos ito. Nag-isip sandali si Havelock bago nagbigay hudyat kay Frank na sumakay. Sa loob ng sasakyang ito, bukod sa ilang nakatakas na bilanggo, ay ang ama na ng batang lalaki na nahuli kanina. Iminungkahi ni Frank na palayain muna ang taong iyon bago magsimula ang negosasyon. Si Havelock ay napakamapagbigay at hindi nagpahirap, pagkatapos ay lihim siyang. Sinabi niyang nakahanap siya ng maliit na sikreto sa basement ng bahay ni Frank. Itinatago iyon sa aklat ng Alaska. Nagbago ang mukha ni Frank, ngunit mabilis siyang ngumiti. Nalaman pala ni Sydney na lihim na tinanggal ang mga koneksyon ng mga bagon ng tour bus. Nangangahulugan ito na sina Havelock at ang mga bilanggo ay ganap ng nahiwalay sa ibang mga turista kasabay ng pag-andar ng helicopter. Ang buong compartment ng sasakyan ay iniangat mula sa lupa. Isang tumakas na bilanggo ang bumitaw. Agad siyang nahulog sa nyebe. Matagal nang naghihintay ang mga opisyal ng pulisya. Agad silang sumulong at matagumpay na inaresto ang bilanggo, habang ang mga bihag sa ibang mga sasakyan ay ligtas ding inaalis ng maayos. Tanging si Frank lang ang nagpupumiglas pa rin sa ere. Hindi nagtagal ay bumagsak din sa nyebe ang dalawang natitirang kriminal. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, ang helicopter ay nawalan ng kontrol dahil sa sobrang karga at dahan-daang bumaba. Nang matatag na bumagsak ang sasakyan sa lupa, lahat ng pulis ay nagtipon at kusang pumalibot. Ngunit si Havelock ay nanatiling kalmado, tinapakan niya ng todo ang gas. Ang sasakyan ng turista ay sumibad. Nakita ni Frank sa likuran na malapit na itong makawala sa hawak. Nagmadaling sumugod sa cockpit, 2 taong lumaban ng buong tapang.
Hindi nila napansin na bangin ang nasa harapan. Buti na lang at ang cabin ay nahawakan ng cable. Kaya hindi sila tuluyang nahulog sa bangin. Nawalan ng balanse si Havelock at nahulog sa likurang pinto ng sasakyan. Si Frank ay kumapit sa upuan. Medyo mas maganda ang sitwasyon niya kaysa sa kalaban. Sa pagkakataong ito, si Sydney ay umakyat din sa unahan ng sasakyan sa pamamagitan ng bintana. Nabasag ang salamin, sumigaw si Frank na bumaril na, ngunit nag-aalangan pa rin si Sydney na kumilos. Hanggang sa sinipa ni Havelock ang salamin sa likuran, nahulog ang buong katawan sa bangin at naglaho. Ito na ang pinakamalapit sa tagumpay pero sayang, nakatakas pa rin si Havelock. Siguradong sigurado si Sydney na hindi mamamatay ang demonyong iyon sa ganoong pagkahulog. Naalala ni Frank ang maliit na sikreto na binanggit ni Havelock kaya nagmadali siyang pumunta sa basement ng bahay niya. Natuklasan niya ang bagay na nakatago sa attic. Talagang nawala ito ayon sa pahiwatig ni Havelock. Kumuha siya ng isang libro na may pangalang Alaska, at sa loob, bukod sa isang piraso ng papel na may nakasulat na ang ating sikreto, mayroon ding isang baril na hindi niya alam. Ano kaya ang naisip ni Frank kaya agad niyang hinanap si Sydney? Sana'y makipagtulungan tayo ng tapat sa kabilang panig para mahuli ng buhay. Si Havelock sa lahat ng paraan. Umiling si Sydney, mukhang dismayado. Mas mahirap harapin si Havelock kaysa sa inaasahan. Gagamitin niya ang lahat ng tao sa paligid niya at magdudulot sa kanila ng mapaminsalang kapahamakan. Nagtanong si Frank ng may pagmamalabis, isa ka rin ba sa kanila? Tumango si Sydney at sinabing siya ang unang biktima nito. Ang susunod ay isang nakakagulat na balita. Ako ang asawa ni Havelock. Iyan ang nilalaman ng unang 3 episode ng pelikula. Ang huling hangganan, nararamdaman kong lalo itong nagiging interesante. Sina Frank at Sydney ay parehong may mga nakaraan na ayaw nilang malaman ng iba. Siguradong mas magiging kapana-panabik ang susunod na kwento. Huwag ninyong kalimutang subaybayan ang Kuang Film para hindi ninyo mamiss ang mga bagong episode. Paalam at kita-kits ulit.